Kumusta po tayong lahat mga kapatid? Marami po sa atin ng mga nagkakasakit, no? Yung iba may mga upo, supot, dahil po sa ating pong panahon, ano? At subalit, ito po ay hindi po makahadlang sa atin upang tayo po ay magpuri at sumamba sa ating Panginoon at katagpuin natin ang Diyos, no, ngayong umaga at ibigay sa Kanya ang pinakamataas na papuri, pagsamba, no, sa ating Panginoon. Ang mensahe po ng Diyos ngayong umaga ay title po nito ang nagpapadalisay na pag-asa o the purifying hope sa wikang Ingles. At ito po ay makikita sa ating pong talata na binasa kanina sa unang Juan chapter 2 verse 28 hanggang chapter 3 verse 3. Tayo po muna ay sandaling yumuko at tayo po ay mananalangin. Ama naming Diyos, nagpapasalamat po kami sa panibagong buhay na pinagkaloob mo sa amin at kalakasan. Salamat po, O Panginoon, sapagkat tunay nga po na iniingatan mo kami, ginagabayan mo kami, binabantayan mo kami sa buong magdamag upang kami ay iyong ginigising upang sa gayon, Panginoon, ipakita mo sa amin at sabihin ang karapat-dapat naming magsamba, pagpuri sa iyo, Panginoon, ngayong umaga at paglingkod sa iyo. Salamat po sa napakagandang pagkakataon at isang pribilehiyo na pinagkaloob mo sa bawat isa sa amin. Lord, meron kaming dahilan upang ikaw ay aming sambahin ngayong umaga. Ito po ay dahil sa maraming bagay na ginagawa mo sa aming buhay. Maraming mga pinagkakaloob, Panginoon, sa amin, sa bawat isa sa amin. At higit sa lahat, karapat-dapat lamang na ikaw ay purihin at sambahin at paglingkuran. Sapagkat ikaw ang aming Diyos, ikaw ang aming Panginoon, at ikaw ang kinikilala naming hari ng aming buhay. Kaya sa oras na ito, Panginoon, bahagi ng aming pagsamba ay ang aming pong pakikinig ng mga salita mo, Panginoon, na siyang patuloy na magbibigay sa amin, Lord, ng lakas. Magbibigay sa amin, Panginoon, ng encouragement at tulungan mo po kami at samahan na maunawaan po namin, Lord, ang hiwaga ng iyong mga salita sa mga oras nito. Panginoon, patuloy po namin hinihiling sa iyo muli ang iyong pagkilos sa bawat isa, ang iyong paggabay at ang iyong patnubay. Ganon din, Panginoon, ang iyong banal na Espiritu ang siyang patuloy po namin makasama ngayong umaga o gan. At ikaw ang siyang maluwalhati at maitaas, Panginoon, sa aming kalagitnaan. Lord, ang lahat ng ito sa iyo po namin ipinagkakatiwala sa matamis na ngalan ni Jesus. Amen. Sino po sa inyo ang nakarating na ng Daraitan? Amen. No, kami po ay pumunta ng Daraitan. At nagkataon na yun po ay talagang summer. No? At yun po ang puntahan ng malapit o karating lugar dito po sa Baras ba yun o Tanay? Baras, ano? Metro Manila, no? At yung mga karating probinsya. Dahil nga po sa yung falls na pinupuntahan po at talagang napakasarap po paligo. And then pumunta po kami ay napakalabo ng tubig. Dahil nga po sa dami ng taong naliligo. At nung kami po ay pauwi na, balik na sana dahil nga sa parang dismayado po kami. Meron po nag-offer sa amin, sabi nung tao ay, Sir, ma'am, meron pa pong sa itaas. No? Meron pa pong pwede pong paliguan doon sa itaas na parte ng bundok. Yun po yung pinanggagalingan po nung falls na yun doon po sa mababang lugar. At kung tinanong po namin magkano ang layo po ng presyo mula doon po sa baba, no? Napakamahal, napakataas. Sabi nga,
ganda, yung mga mayayaman lamang ang makaka-afford. So bakit nga ba ito ay mahal o mataas? Dahil po sa maaaring ang tubig na nandoon, at ito po ay nasa tuktok ng bundok. Ito po ay napakalinis at napakaganda. At alam po natin na yung tubig po na galing sa bundok ay napakasarap inumin. Tama po ba? Napakasarap inumin. Sabi pong tawag niya sa Bisaya ay taghum. No? Taghum ang tawag at manamis-namis. Lalo na po yung tubig na galing po sa bukal. Now, napag-isipan ko po kung bakit napakaganda o mas maganda ang tubig na ito sa itaas kaysa sa tubig doon po sa ibaba. Una, dahil ito po ay malinis, masarap, ang tubig na hindi pa po ito nahawakan o nalalamuyan o napapaliguan ng tao. Ikalawa, dahil ito po ay nagmula sa sariwa at malinis na bukal na kabundukan. Kung ito po ay ating iugnay sa ating sariling buhay bilang isang Kristiyano, sinasabi po ng Biblia na tayo po ay mamumuhay sa mundong ito ng dalisay o mayroong kalinisan. Subalit dahil po at tayo po ay likas sa atin ang kasalanan o pagiging makasalanan. At dahil tayo po ay nabubuhay sa mundong makasalanan, na kung saan po ang kaaway, si Satanas, ang siyang hari po ng sanlibutan ito. At tao po ay patuloy na nabubuhay sa kasamaan o sa kasalanan. Subalit, napakaganda po ng paalala sa atin. Mateo chapter 5 verse 16, lumiwanag na ngayon ang inyong ilaw sa harap ng mga tao upang makita muli nila ang mabubuti ninyong gawa at luwalhatiin nila ang inyong amang nasa langit. Sa madaling salita, sinasabi po ng salita ng Diyos na kung saan dumating na po ang liwanag at yan po ang ating Panginoong Jesucristo, na pagka tinanggap natin sa ating buhay bilang ating Panginoon at personal na tagapagligtas, ang ating po buhay ay magliliwanag at pamumuhay po tayo na merong malinis na pamumuhay sa harap ng ating Panginoon. At makikita po ito ng maraming tao na nakapalibot po sa atin, and they will also praising and worshiping the Lord dahil po sa malinis na pamumuhay na atin pong ipinapakita. Ngayon po sa sulat ni Apostol Juan na atin pong binasa kanina, ay meron po siyang panawagan sa mga Kristiyano kung paano po tayo dapat mamuhay. In 1 John chapter 2 verse 6, ang sabi rito, ang nagsasabing na napili isa sa Diyos ay dapat mamuhay na katulad ng pamumuhay ni Jesucristo. Ito po si Apostol Juan ay nagbahagi ng tatlong katotohanan na maaari pong makapagbibigay ng motibo sa atin o sa tao para sa isang buhay na katulad ni Kristo. At ito po ay ang mga pinagsama-sama upang mabuo yun pong pagpapadil o yung mga nagpapanalisay na napag-asa ni Juan na kanya pong personal na naranasan sa kanya pong buhay. Na kung saan ay sinasabi rito yung pagbabalik ni Kristo ang siyang maging sentro ng pag-asa natin ng mga Kristiyano o mga sumusunod sa ating Panginoong Jesus. Kaya po sa John chapter 14 verse 1 to 3 ay kanya pong mayroon pong pangako ang Panginoong Jesus. Ano po ang kanyang pangako sa mga Kristiyano o sa kanyang
Sinasabi po dito, huwag kayong mabalisa, manalig kayo sa Diyos at manalig din kayo sa akin. Sa bahay ng aking Ama ay maraming silid, kung hindi gayon, sinasabi ko rin sana sa inyo, at paroroon ako upang ipaghanda ko kayo ng matitirhan. Kapag naroon ako at maipaghanda na kayo ng matitirhan, babalik ako at isasama kayo sa kinaroroonan. Napakaganda pong pangako ng ating Panginoon na maaari po nating panghawakan. Amen? Na kung saan ay isinulat din ni Apostol Juan yung aklat ng pahayag. At iyon po ay mga propesiya sa darating na panahon. At ang kanyang pong puso ay nakatutok sa mga katotohanan ito upang siya po ay magpatuloy sa kanyang paglilingkod sa Panginoong Jesus. Now mga kapatid, bakit kaya pinili ni Juan ang kanalisaya ng buhay? Bakit po pinili ni Juan na siya po ay mamuhay na mayroong kalinisan sa harap ng Diyos? Una, dahil ayaw niyang mahiya. 1 John chapter 2 verse 28, kaya nga mga anak, manatili kayo sa Kanya upang maging panatag ang ating loob sa muling pagparito niya at hindi tayo mahiya sa muling pagparito niya at sa Kanya sa araw na iyon. I-emphasize po dito ni Apostol Juan sa kanyang sulat na sabi niya, para pagdating po ng panahon sa muling pagbabalik ng ating Panginoong Jesucristo, ay hindi po tayo mahiya sa Kanya. Nakarapat dapat ba tayong tanggapin ng ating Panginoon? Yun po ang Kanyang gustong malaman. Gusto niyang ipaalam sa atin na hindi siya, wala siyang ikakahiya pagdating ng panahon na parang i-questionin niya yung sarili niya, karapat-dapat ba akong pumasok dyan, Panginoon? O karapat-dapat ba akong mapunta dyan sa langit o sa piling mo? Mga kapatid, wala nang mas tiyak kaysa sa pagbabalik ni Kristo. Ibig sabihin, muling babalik ang Panginoong Jesucristo at yan po ay talagang sigurado na mangyayari. At ito po yung pangako ng Panginoong Jesus sa John chapter 14 verse 1 to 3. Na kung saan siya po ay umakyat sa langit, bumalik sa langit, para ipaghanda niya ng matitirhan ang bawat mananampalataya. Ang bawat taong sumasampalataya sa Diyos at naniniwala din sa Panginoong Jesucristo. Sabi niya, kapag naroon na ako at ipaghanda na kayo ng matitirhan, babalik ako at isasama ko kayo. And what a promise na binibigay po sa atin ang assurance ng ating Panginoong Jesus na pagbabalik siya at nanatili po tayong tapat sa Kanya, tayo po ay Kanyang isasama doon sa kinaroroonan. Maging ang mga anghel po ay nangako din. Nung si Jesus po ay umakyat sa langit, ito po mga anghel na ito ay nagsasabi, mga taga-Galilea, sabi nila, bakit kayo narito nakatingala sa langit? Itong si Jesus na umakyat sa langit ay magbabalik tulad ng nakita ninyong pag-akyat niya. Maging ang mga anghel ay nagpatotoo at nagbigay ng assurance na ang Panginoong Jesucristo ay magbabalik pagdating ng takdang panahon. Ganon din po si Apostol Pablo. Nangako siya sa mga mananampalataya na huwag kayong masyadong malungkot at mawalan ng pag-asa.
dahil sa muling pagbabalik ng ating Panginoong Jesus. Unang bubuhayin ng Diyos yung mga taong namatay na nananalig sa ating Panginoon o sumasampalataya. At pagkatapos yun ay yung mga buhay pa na natiling tapat na naglilingkod sa ating Panginoon. So darating si Kristo sa hindi po inaasahang pagkakataon. Amen? Amen. Darating siya na sabi po dito sa Matthew chapter 24 verse 44, kaya maging handa kayong lagi sapagkat darating ang anak ng tao sa oras na hindi ninyo inaasahan. Walang sino man ang nakakaalam sa panahon na iyon na muling pagbabalik ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya ano po ang panawagan dito? Kaya maging handa kayong lagi. Maging handa kayong lagi na ibig sabihin dapat po dahil hindi po natin alam at walang sino ang nakakaalam sa muling pagbabalik ng ating Panginoong Jesus, dapat matagpuan niya tayong tapat na nananatili at naglilingkod sa Kanya. Hindi natin pinipitawan ang ating pananampalataya sa Kanya. Nagpapatuloy tayo. Kaya ihanda po natin yung ating mga sarili. Sabi po dito, maging handa. Maging handa dahil ang kanyang pagbabalik ay magaganap sa isang sandali lamang, sa isang iglap lamang. Sabi po ng 1 Corinthians 15:51, no? Ito po'y katulad ng isang mata. 1 Corinthians 15:51, listen, I tell you a mystery. We will not all sleep, but we will all be changed. Sabi po dito. In a flash, in a twinkling of an eye, you know? Isang mata, sabi dito ni Apostol Pablo, the last trumpet, or the trumpet will sound, the end will be raised, imperishable, and we will be changed. Sa isang mata lamang na pagbabalik ng ating Panginoong Jesus, ang lahat po ay mababago agad. Ganon po, kabilis. Isang mata lamang. Ibig sabihin, dahil hindi po wala pong sino mang nakakaalam sa muling pagbabalik ng ating Panginoong Jesus, at ito po ay nangyayari na parang isang mata lamang, ang iba po ay mapapahiya. Sapagkat ang inaakalang sila'y ligtas, ngunit hindi pala. Bakit? Dahil walang nakakaalam kung kailan mangyayari ang muling pagbabalik ni Jesus. Marami pong madadatnan na gumagawa ng kasalanan. Parang yung kaisipan ba na wala pa naman, matagal pa naman yun. No? Parang yung empleyado na papetiks-petiks na kapag kaumalis yung kanyang amo. No? Ay, mamaya pa naman ito si boss, alas 5 pa naman ito darating pabalik. Petiks muna ako. Wala po ako pinapalimaan na. Alam ko po pagkagaling ang kayo mga empleyado, but I'm just illustrating na katulad po ng isang employee na papetiks-petiks. Ganon po ang huling pagbabalik ng Panginoon. Pero hindi po katulad ng employee and employer relationship na malaki po pagkakaiba. Of course, alam ng empleyado kung kailan darating yung kanyang amo. Pero ang Panginoong Jesus in a Christian view, no? At pinatunayan po ito ng salita ng Diyos, walang sino man na nakakaalam ang muling pagbabalik ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya maraming tao ang madadatnan na gumagawa ng kasamaan o ng kasalanan.
Mga taong ang isip ay puno ng masasamang kaisipan. Mga taong ang salita ay nagpapalungkot sa kanyang kapwa at maging sa ating Panginoon. Kaya dito po ninais ni Juan na mabuhay ng malinis upang hindi siya mapapahiya sa ikalawang pagbabalik ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya mga kapatid, manatili po tayo, magpatuloy tayo kay Kristo. Amen? Dahil kung hindi, ay sasabihin niya sa atin, hindi ko kayo kilala. Ngunit kapag tayo po ay nagpatuloy sa Kanya, maging panatag ang ating kalooban, ay hindi po tayo mahihiya sa Kanyang muling pagdating. At pagpatuloy tayo sa Kanya, makatitiyak tayo na tayo po ay ligtas. At tayo po ay haharap sa hukuman ng ating Panginoong Diyos. At sasabihin ng Diyos sa atin, magaling, mabuti, at tapat ko ang ibig. Napakasarap po na sabihan ng gano'ng pananalita. Magaling, mabuti, at tapat na alipin. Mga kapatid, kung darating ngayon si Kristo, ano kaya ang sasabihin niya sa atin? Kung darating ngayon si Kristo, ano kaya ang sasabihin niya sa iyo? Makakahanap ba tayo sa Kanya na panatag ang loob natin at hindi tayo mahihiya sa ating Panginoon Jesus? Secondly, bakit pinili ni Juan ang kanalisayan ng buhay? Dahil pinapahalagahan niya ang kanyang posisyon. Ano po ang kanyang posisyon? Ang pagiging anak ng Diyos. Ang sabi po ng unang Juan chapter 3 o 1 John chapter 3 verse 1, isipin ninyo kung gaano kalaki ang pag-ibig sa atin ng Ama. Tinatawag niya tayong mga anak ng Diyos at iyan ang totoo. Ito ang dahilan kung bakit hindi tayo nakikilala ng mga makasanlibutan, hindi nila kinikilala ang Diyos. Dalawang bagay po ang hindi mahanap dito ni Juan ng mga salita upang ipakaya. Na para sa kanya sa buhay na mamangha. Meaning, parang hindi niya lubos maisip yung ginagawa ng Diyos. Bakit? Dahil ang kanyang pag-ibig, ang pag-ibig ng Diyos ay dakila. John chapter 3 verse 16, ano po, gano'n po kadakila ang pag-ibig ng Diyos? Sapagkat, ano sabi? Kayo na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan. Kaya binigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sino mang sumampalataya sa Kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Hindi po ba napakadakila na pag-ibig ng Diyos? Amen. At yun din po ang sinasabi sa 1 John chapter 3 verse 1. Isipin ninyo kung gaano kalaki ang pag-ibig sa atin ng ating Ama. Gayon po dakila, kalaki, kalawak ang pag-ibig ng Diyos sa atin na Kanya pong mga anak. At hindi niya pa halos lubos maunawaan. Yun pong sinasabi rito na tayong mga makasalanan ay ginawang anak ng Diyos. Makasalanan pero ginawa o itinuring na anak ng Diyos. John 1:12, ngunit ang lahat ng tumanggap at nanalig sa Kanya ay pinagkalooban niya ng karapatan na maging anak ng Diyos. Pakita po natin dito na dito po sa ipinadama at ipinakita na pag-ibig ng Diyos sa lahat ng mga makasalanan ay inihalintulad niya rin po yung kanyang sarili. Na isang simpleng mangingisda
pero isa po ay kabilang sa anak ng kataas-taasang Diyos. Na yung kanyang sarili ay kanyang ipinosisyon din bilang isang anak ng Diyos, at dahil dito, siya po ay nagpapasalamat sa ating Panginoon. Paano po siya nagpapasalamat? Sabi niya dito, nais niyang mamuhay ng karapat-dapat, nais niyang mamuhay ng may kalinisan sa harap ng ating Panginoon. Gusto niyang mabuhay ayon sa kanyang posisyon na binigay sa kanya ng Panginoon, na bilang anak ng Diyos ay kanya po itong pinagbibigay. At patuloy niyang itinuturo sa atin kung paano tayo dapat magpasalamat dahil po sa posisyon niya. Dahil po sa mga nararanasan natin at ipinaparanas ng Diyos na kanyang kabutihan sa atin. Kaya dito sinasabi niya na nakahanda siya kahit siya ay tanggihan ng mundo. Kahit hindi siya kilalanin ng mundo, bilang anak ng kataas-taasan ng Diyos. Kahit maraming taong ayaw maniwala sa Kanya, ngunit ang Kanya pong pangunahing layunin o hangarin ay ang maging katulad ng Panginoong Jesucristo. Ang kanyang hangarin ay mamunga. Hindi lamang po yung lumago, kundi hangad niya rin po na siya ay mamunga para kay Kristo at ipakita po sa iba kung ano ang ibig sabihin ng Panginoong Jesus sa kanya. Kaya patuloy po siyang nangangaral, patuloy po siyang nagpapahayag ng mabuting balita upang sa ngayon yung mga susunod na henerasyon, which is, ito po ay napapakinabangan po natin. Ito pong mensahe o yung salita ng Diyos sa ating pong buhay. Mga kapatid, sa ating patuloy na paglilingkod sa Diyos, haharap po tayo sa napakaraming hamon. Maraming pag-uusap. Maraming hadlang na atin pong mararanasan at madadaanan. Subalit gawin po natin kung ano ang iniutos ng Diyos sa atin. Amen? Amen. And thirdly, bakit pinili ni Juan ang kadalisayan ng buhay? Dahil inaasahan niyang personal na makita at makasama ang Panginoong Jesucristo. Verse 2 and 3 ng 1 John, mga minamahal sa ngayon, tayo'y mga anak ng Diyos, ngunit hindi pa nakakayag ang magiging kalagayan natin. Gayunman, alam natin sa pagparito muli ni Kristo, tayo'y matutulad sa Kanya. Sapagkat makikita natin sa Kanyang likas na kalagayan, kaya ang sino bang may pag-asa sa Kanya ay nagpapakalinis tulad ni Kristo, siya'y malinis. Kung ngayon, nais po ni Juan na maging katulad ni Jesus. Gusto ni Juan na mamuhay ng malapit kay Kristo hanggat maaari. Nanabig siyang makita ang kanyang tagapagligtas. Pagdating ng araw, ang pag-asa nito ay napanatiling dalisay sa kanya. Kaya ang hamon po sa atin ngayong umaga, paano ka binago ng pag-asa sa pagbabalik ni Kristo? Paano tayo binago? Ngayong alam natin na darating po ang panahon, ulit babalik ang ating Panginoong Jesus. At ang tanong po at hamon sa atin, nakahanda ka na ba sa muling pagbabalik ng Panginoong Jesus? Ikaw ba ay katulad ni Juan na naghahangad ng kadalisayan ng buhay?
Dahil ayaw niyang mapahiya o ayaw mong mapahiya sa muling pagbabalik ni Jesus. Dahil pinahalagahan mo ang iyong posisyon bilang anak ng Diyos. At dahil inaasahan mo personal mo makikita at makakasama si Kristo. Mga kapatid, ang oras po ay tumatakbo. Ang araw po ay dumadaan. At ito na po ang oras na maghanda tayo sa muling pagbabalik ng Panginoon Jesus. Mamuhay tayo ng